Second, since it is in our EEZ, we have the exclusive right to put up a structure there. Now, the Declaration of Conduct of 2002 says that the parties will follow UNCLOS. O yan mga utol, no? Walang karapatan ng China na magreklamo kahit ano pa ilagay natin dyan sa Skoda Shoal. Okay? Dahil karapatan natin yun na mapakinabangan kung anumang meron dyan. Dahil pasok ito sa ating exclusive economic zone, kabaliktaran sa kanilang iniklaim nitong China. So dumako tayo sa report dito sa Inquirer.net and mga utol, no? PH vessels rammed, harassed by China anew in West Philippine Sea. Ayon kay Malaya. Okay? The Philippines on Monday said that one of its Coast Guard vessels was rammed and another subjected to aggressive maneuvers by Chinese Coast Guard ships in Skoda Shoal. Sabina Shoal in the West Philippine Sea. Yung Sabina Shoal, mga utol, ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto, grabe na mga utol, bago na namang harassment ng China na nangyari sa West Philippine Sea, partikular sa Sabina Shoal, mga utol. Hindi ko na muna ididetalye, papakinggan na natin muna ang video mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Ayan, actual footage. Barko ng Pilipinas na butas at wasak matapos banggain ng China. Ito po yung nangyari sa Sabina Shoal, mga utol. Mamaya titingnan natin yung report tungkol dito. Game na. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Barko ng Philippine Coast Guard na wasak matapos mabangga ng barko ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Barko ng China Coast Guard at PCG vessel na BRP Bagakay, nasangkot sa collision malapit sa Skoda Shoal sa West Philippine Sea base sa kumakalat na video mula sa Shanghai Daily. Ayan mga utol, binangga talaga, no? Ayan mismo yung video. Tsaka, imposibleng banggain o sadyain banggain ng ating Philippine Coast Guard ang China Coast Guard. At alam nyo naman kung sino talaga ang mas agresibo o gumagawa ng mga ganyang galaw, kundi ang China Coast Guard at ang maritime militia nila. Ayan ang mga utol, mismong footage yan. Pero sa mga susunod na pagkakataon, itatanggi nila yan o sasabihin nila na tama lamang ang kanilang ginawa. Okay? Nangyari ang naturang insidente kaninang 3:24 AM ngayong Lunes, ika-19 ng Agosto, sa kabila ng panibagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na naglalayong pahupain ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa panig ng Pilipinas hinggil sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Dumpensa naman ng Department of Foreign Affairs sa paghahain ng protesta ng Pilipinas laban sa mga agresibo at delikadong aksyon ng China sa West Philippine Sea, laban sa mga tauhan at barko ng Pilipinas. Sa isang forum nitong Biyernes, sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na bahagi ng procedure ang 173 protesta na kanilang inihain mula noong 2022. Ang DFA ay hindi titigil doon. Gayunpaman, sinabi ni Manalo na ginagamit din nila ang bilateral consultation mechanism sa China, mga pulong sa ASEAN, strategic partnerships, at pakikipag-usap sa ibang mga bansa para talakayin ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero yung diplomatic protest na walang katapusan, 170 plus, no? Ang naihahain ng Pilipinas sa China na diplomatic protest, pero wala namang resulta. Ang resulta, lalo lamang lumalala. So, di ba, sinabi ko na hindi effective yung diplomatic protest na hinahain ng Pilipinas. Kasi hindi naman tayo pinapakinggan ng China, bagkos binablangka pa nga tayo at sinasabing nasa tama sila at tama lamang yung kanilang ginagawa. Okay? Ng China. So, walang sense na maghain pa ng diplomatic protest. Hindi ko sinasabing sumubo tayo sa gera.
Ang sinasabi ko, ibang approach naman dapat. Kasi nga, yung diplomatic protest na yan, wala namang kinahihinatnan. Dahil hindi naman ito pinapansin o tinutugunan ng China na naaayon sa batas. Kasi ayon sa China, tama sila sa batas, naaayon sila sa international law, di ba? So nonsense. Okay, tuloy muna natin. Mamaya titingnan natin yung report tungkol sa article o sa pangyayari na to sa Sabina Shoal, yung banggaan mismo. Okay? Binanggit din niya ang mekanismo ng komunikasyon sa pagitan ng mga dayuhang ministeryo na naitatag. Dagdag pa niya, binubuo na rin ang mekanismo ng komunikasyon sa pagitan ng kani-kanilang Coast Guard. So the protest is to put on record a particular incident, because if you don't issue a protest, I mean, assuming there's an incident and, if you don't issue a protest, the impression is it's all right, what happened. So I think any country, not only Philippines, if there's an incident or any action which that country feels is against its interest and it's done by another country, then it's normal to issue the protest and to indicate why you're protesting and to expect a reply. Now that's standard. Ang problema nga dyan, mga utol, wala nga ang reply nga. Instead na ayusin ng China yung issue, hindi. So yung diplomatic protest na yan na nakakarating na sa China, 170 na nga. More or less, 170 diplomatic protest ang hinain ng Pilipinas sa China. May nangyari ba? Wala naman, di ba? Tumugon ba ang China? Nung tumugon ba sila, sinunod ba nila ang kanilang tinugon kung sakali? Wala naman Kumbaga, lalo nga nagiging agresibo Kumbaga, binabaliwala ni Leon at hindi sila gumagawa ng aksyon. Bagkos, lalo nilang pinalilintik yung pangyayari. O sige, protesta lang kayo. Wala kaming pakialam dyan sa protesta nyo. Parang ganon yung sinasabi ng China. So, ineffective na. Kumbaga, wala na siyang dating, wala nang sense na maghain pa nun. Dapat iba naman. So hindi ko po alam kung ano, kasi hindi ko naman kabisado yung international law Pero 'di ba? Logically, sobrang simple, hindi epektibo yung diplomatic protest kasi kung epektibo 'yan, umpisa pa lang o ilan pa lang tumugon na maayos ang China. Hindi na nangyayari ulit 'yan. Pero baka baliktaran Lalo lamang lumalala, 'di ba mga utol? So nonsense o useless. Sinabihan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi banta ang presensya ng US missiles. Sa isang forum sinabi ni Manalo, kung paano magiging destabilizing ang presensya ng mga missiles ay kung temporary lamang. Ang pahayag ni Manalo ay kasunod sa naging statement ni Yi na nakakabahala ang missile system ng Amerika. I think they made it very dramatic when he said it was a warning. He mentioned it, and I said, you shouldn't be worried. Were you able to convince him that there's nothing to be worried about? I hope so, because I'm not worried. I recall is that the foreign minister, and I respect him very much, we've known each other for some time, he said it could be destabilizing the presence. And I said, no, they're not destabilizing. Ginawa ni Yi ang pahayag sa ginanap na sidelines ng bilateral talks ng ASEAN meeting sa Laos noong Biyernes, August 16, kung maalala na dineploy ng US ang kanilang missile system sa Pilipinas noong buwan ng Abril kasunod ng joint military exercises ng dalawang bansa. Ito din ang kauna-unahan na nag-set up ang Amerika ng system sa Indo-Pacific region. Ayon kay Wang, ang deployment ng US Intermediate Range Missile System posibleng maging sanhi ng regional tensions. Sa ngayon lalong tumataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Nagprotesta ang China sa pamamagitan ng diplomatic channels kaugnay sa presensya ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua sa Sabina Shoal, kahit pa ito ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang statement, iginiit ng Chinese Foreign Ministry na wala umanong pahintulot ang pagpasok ng barko ng PCG sa lagoon ng Sabina Shoal. Saad pa nito na ang pananatili aniya ng PCG vessel ng matagal sa lugar ay seryoso umanong paglabag sa soberanya ng China. Gayon din nilalabag umano nito ang Declaration on the Conduct of Parties sa Disputed Waters at banta sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Kaugnay nito,
hinimok ng China ang Pilipinas na itigil ang umano'y infringement activities nito at paalisin ang BRP Teresa Magbanua sa shoal. Ang Sabine Shoal nga ay pasok sa EEZ ng Pilipinas kaya't mayroon itong karapatan na maglayag at galugarin ang mga resources nito sa lugar. At responsableng ipreserba at pangasiwaan ang mga ito salig sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyang diin ng Philippine Coast Guard na ang Escoda Shoal ay nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone batay sa international law. Ayan mga utol, no? So, ang siste, pinapalayas pa tayo at wala daw tayo karapatan na nandun, no? China should stop citing in 2002 Declaration on the Conduct Parties in the South China Sea as they have not honored or followed a single provision of that declaration. Totoo naman eh. Wala naman sinusunod tong China eh, kundi yung kanilang sariling batas. No, tinibig mo sa loob ng ating exclusive economic zone eh, inaalisan tayo ng karapatan. So binangga pa nga ang ating barko. Mamaya natuloy na muna natin. Titingnan natin yung footage nito. Dahil dito, ayon kay Tariela may karapatan ang Pilipinas na mag-operate sa lugar na bahagi ng West Philippine Sea. Ang BRP Teresa Magbanua ay na-deploy sa Escoda Shoal mula noong ika-16 ng Abril sa gitna ng patuloy na presensya ng Chinese militia at hinihinalang reclamation activities. Sinabi niya na dapat ihinto ng China ang pagbanggit sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Dahil ito ay lumalabag sa mga probisyon ng deklarasyon, sang-ayon naman si dating Philippine Supreme Court Associate Justice Carpio at West Philippine Sea expert, na walang karapatan ang China na pigilan at magreklamo kung magtayo ang Pilipinas ng mga structures sa Sabina o Escoda Shoal. Well, first of all, Escoda Shoal is within our EEZ. That's a fully submerged area. Second, since it is in our EEZ, we have the exclusive right to put up a structure there. Now, the Declaration of Conduct of 2002 says that the parties will follow UNCLOS. O yan mga utol, no? Walang karapatan ng China na magreklamo kahit ano pa ilagay natin dyan sa Escoda Shoal. Okay? Dahil karapatan natin yun na mapakinabangan kung ano mang meron dyan. Dahil pasok ito sa ating exclusive economic zone, kabaliktaran sa kanilang iniklaim nitong China. So dumako tayo sa report dito sa Inquirer.net and mga utol, no? PH vessels rammed, harassed by China anew in West Philippine Sea. Ayon kay Malaya. Okay? The Philippines on Monday said that one of its Coast Guard vessels was rammed and another subjected to aggressive maneuvers by Chinese Coast Guard ships in Escoda Shoal. Sabina Shoal in the West Philippine Sea. Yung Sabina Shoal, mga utol, ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Okay, malinaw na malinaw yan. The National Security Council spokesperson Jonathan Malaya confirmed that Philippine Coast Guard ships BRP Kape Engaño and BRP Bakagay encountered the China Coast Guard on Monday morning while delivering supplies to Lawak and Patag Islands. Tas binangga ito. Despite the incidents, both Philippine Coast Guard vessels remain committed to and shall proceed with their mission of delivering essential supplies stationed to personnel in Lawak and Patag Island, Manila, Malaya said in forum in Manila. Okay, so binangga ng Chinese Coast Guard ang ating barkong ng Philippine Coast Guard, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Nakita nyo yung actual footage. Tuloy muna natin to. In resolving the dispute, we followed UNCLOS. We filed the arbitration case, and UNCLOS said, the tribunal said, that is our EEZ, and therefore we have the exclusive right to put up a structure there. So what we have done is in accordance with the 2002 Declaration of Conduct. Because the declaration says the parties must resolve the dispute, manage the dispute in accordance with international law, in particular UNCLOS. And ayan mga utol, napakalinaw niyan. So anong masasabi nyo dito sa bagong insidente ngayon? Kapag naglabas na ng statement itong Philippine Coast Guard at malamang maglalabas ng statement itong China at ang Philippine government na national defense natin, so titingnan natin, pagbabanggay natin, pag-uusapan natin ito. Ito'y kanina lamang nangyari.
Okay? So, paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat, Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.